babalik ko na lang, sir. Sir, sir. Labuso ka ngayon! Sir, pasensya na po. Babalik ko na lang. Hindi ako pagkakulo, sir. Seryoso ako, sir. Excuse me lang ho Pumunta ho kami dito ni Oka para po dalawin ang tatay niyo. Hindi po para sa kung saan. At saka para makalanghap po kami ng sariwang hangin. Kasi sa Maynila ho kasi puro polusyon na. Hindi ko ho alam na nakarating po pala yung polusyon dito at ang mga basura. Puisit na babae ito Baka nakakalimutan mo, ha? Ha? Hindi mo to teritoryo. Sampid ka lang dito. Anak, bumisita nga pala sina Mayor at Ma'am Shasha kanina. Opo. Iimbita sila sa Baguio, yung convention ng mga nagtitinda ng ukay. Magbibigay daw ng konting pera pampuhunan yung mga organizer. Pupunta sana ako sayang din yun, anak, pera din yun. Sige ho, ayos ho yun. May Alma, Kuya Elias, may Ilupong. Ha? Ano may ilo? Teka, hindi ka nga dito. Sa init mo. Hanapin niyo muna yung nanay ni Elias. Dalhin niyo siya dito sa akin. Papupuntahin natin si Elias dito sa mansyon. At papatayin ko yung nanay niya sa harap niya. Maliwanag? Ano sabihin, tatalikod na tayo kay Senyor Edgardo? Hindi pa ngayon siya. Kailangan pa natin siya. Kailangan makahanap tayo ng kakampi. Yung kakamping, hindi ako gagawin pandekorasyon lang. Hindi yung tagasunod lang sa inutil na kalbi na to. Rebecca Chen, kung ayaw mo ng alok ko, tapos na ang usapan natin dito. Senyor, huwag masyadong mataas ang ihi mo. Mas gugustuhin mo kung maging kakampi kaysa maging kaaway sa negosyo. Anak, dadaling ko na sa health center si Bunjoy, ha? Nag-aalala na ako, Tumataas na naman yung lagnat niya, May sakit pa rin. Oo, Sige ho, sakto, may natira pa ho kong pera galing ho doon kay Sir Carlos. Yung iba ho kasi na ipinambayad ko na doon sa utang natin kay Mang Nito para hindi na rin makadagdag ng interest. Naku, anak, wag na. Sa iyang cash benefit na yan, wag na. Ibili mo ng mga bagong mong gamit, damit. Ay, parang di mo naman ako kilala. Hindi naman ako bibili ng damit hanggat di pa nasisira, di ba? Sige na, gamitin niyo na yan para maipagpunta si Bundoy. Talaga? Ayos naman. Sige, anak. Pasensya ka na, ha? Salamat. Wala akong problema. Sige, alis na ako. Sige, mag-iingat ka. Message nyo nga tayo. Bakit ho, Chang? Ano po nangyari kay baby? Sabi kasi ng doktor, mahina ang pintig ng puso niya. Kaya kailangan daw siyang maoperahan sa puso. Halos kalahating milyon ang kailangan. Kaya ang nanay mo ngayon, naghahagilap hindi malaman kung saan kukuha. Kasi yung gatas pa lang na anak mo, ipinangungutang pa niya. Chang, hindi ko na din alam gagawin ko Parang awa niyo na, tulungan niyo na kami Manganak na po girlfriend ko Itinawag ko na ho sa management. Kailangan nga muna mag-down payment. Mamula lang po talaga kaming pera ngayon, pero magbabayad po kami, pangako. April! April! Parang kaparusahan to sa lahat ng kasalanan ginawa ko. Tsaka parang sobra-sobra naman. Hindi naman ako masamang tao Sorry, Chong.
Manong! Luto na yung saging. Ansamang tatay ko ba, Bobby? Kung pala ko ipamana kay Oka ang karamihan ng pagmamayari ko. Sa tingin mo, Ibig sabihin, Manong, hindi nagkamali si Glenda at Melchor na hindi pantay yung papamana mo sa mga anak mo? tinutumbasan ko lang naman ang kung anong pagmamahal ang pinakita nila sa akin. Buong buhay ko, ako ang nagpakapagod para makamit kung ano yung meron ko ngayon. Akala ko nga mamamatay ako na wala akong ni singkong duling. Sa haba ng panahon, si Oka lang naman ang nakasama ko. Ngayon lang naman nagpakita yan si Glenda at si Melchor nung inaward sa akin ng gobyerno ang mga lupain ito. Hindi kita masisisi, Manong. Gusto ko lang naman matamasa ni Oka ang lahat ng ipinagkait sa kanya ng mga kapatid niya. Hindi nila tinulungan yan makatapos. Kaya ngayon, kapag nawala ako, gusto ko meron siyang sariling lupa kung saan niya ititira ang pamilya niya. Kaya ikaw, hindi ka naman mawawala, di ba? Ikaw ang mag-aalaga kay Oka. Huwag kang magsalita ng ganyan, Manong. Maraming panahon pang pagsasamahan niyo ni Oka. Tsaka, aantayin ko pa yung upo niyo sa kanila ni Pretty, di ba? Sana nga mahintay ko, Bobet. Sana nga. Manong naman, gutom lang yan. Ayusin ko yung pagkain mo, ha? Pasok! Nakakaw ka lang ng gatas para sa anak mo. Kulong ka kaagad. Samantala, ang gobyerno natin, milyones ang ninanakaw sa atin. Hindi naman nakukulong, no? Paano ang piyansa mo niyan? Hindi ko nga po alam eh. Gusto mo, sama ka sa racket namin. Kailangan ko yung katulad mo eh. Kami na bahala sa piyansa mo. Kailangan ko yung mga itsurang inosente para di paghihinalaan. Anong racket ba yun? One time, big time lang to, Jamboy. Pagtapos nito, hindi ka na ulit makakaramdam ng paghihirap. Tsaka, yung anak mo, mapapa-opera mo na yung puso. Eh ano bang gagawin sa racket na yan? Mga hostage tayo ng bus papunta sa Baguio. Ang sakay mo, si Mayor at si Vice. Kasama nila yung mga nagtitinda ng ukay-ukay. Milyon-milyon yung hihingi nating ransom sa gobyerno para sa kanila. Doon tayo maghahati-hati. Ano? Tuloy pa lang seminar mo sa Baguio. Oo. Pero sabi nga ni Alfonso, papogi lang daw yung proyekto ko na yun. Sayang daw ang budget, ibigay ko na lang sa mga tao. Eh kung di ba naman nag-iisip, natural, malapit na ang eleksyon, kailangan talaga magpapogi sa mga botante, di ba? Akala ko bang natuluyan ni Alfonso yan? Di ba? Kalasin mo na yan. Tagal naman. Oras na ininom ng isang tao yan, siguradong atakihin ang puso niya. Hi! Your favorite, tinola. Wow!
Alam mo, napapansin ko, lagi mo pinaghahanda ng pagkain. Mahal! Oh, hi. Nandiyan ka pala. Alam ko naman pagod ka eh, kaya ito, tinimplahan na kita ng kape. Salamat, Inumin mo na ha? kagad yan. Ay. Ka ba? Di ba sabi nga, mabagal, pero malinis naman umepekto yung lason. Eh, relax ka lang. Isang araw bubulagta na lang yun si Alfonso. Ang gusto ko lang naman, mawala na lahat ng pabigat sa atin. At makakita tayo ng kakampi bago natin iwan ang Edgardo na yan. O, sige na. Alis na ako. Oo, sige, na. mag-ingat ka ha. Late na ako. Okay. Teka na. Tara. Naalala mo ba nung bata ka pa? Lagi mo ko sinasamahan dito sa palayan. Nagagalit nga ang nanay Dolor mo dahil ayaw mo pumasok sa eskwela. Ha? Oo naman, Tay. Naalala ko yun sobra. Kasi nga, di ba nung bata ako, gustong-gusto kong maging ikaw. At ang hindi mo alam, ang pangarap ko ay hindi ka matulad sa akin. Tay naman. Bakit naman? Tingnan mo nga, oh, ang lawak ng lupain mo. Na ilang dekada ko ipinaglaban. Kala ko nga, mamamatay ako na hindi ko makakamit sa gobyerno yung pinaghirapan ko. Tay, pasensya ka na. Hindi naman ako katulad ni Ate Glenda tsaka ni Kuya Melchor na matayog yung buhay. Maayos na. Natupad yung mga pangarap. At ikaw naman ang pinakamayaman dito. At malay mo, yung swerteng hinihintay mo. Abot tanaw mo na pala. Tay, kung ano man yung meron ako, kontento na ako dun. Naiintindihan ko, Bunso, na simpleng buhay lang gusto mo para sa inyo ni Pretty. Alam mo, walang araw na dumaan, lagi kong inihiling sa Diyos, ha? Na makasama kong muli ang nanay mo maski wala ako. Mukhang malapit nang ang dinggin ng Diyos yung hiling kong yun. Tay, huwag kang magsalita ng ganyan. Kasi nga, mahaba pa buhay mo. Mahaba man o maikli, okay? Handa na ako. Yang atit kuya mo, kaya na nila ang sarili nila. At ikaw, masaya ako na alam kong marami nagmamahal sa'yo, lalong-lalo na ang asawa mo. Mahal ka ba talaga niya? Ha? Oo, opo, tatay, si Pretty, sobrang mahal na mahal ako nun. Kaya't gantihan mo ng pagmamahal si Pretty. Katulad ng pagmamahal ko sa nanay mo. Ha? Opo, tay.
Gagawin ko po yun. Mamahalin ko po si Pretty. Tay? Tay, mainit ka? Tay! Paano hindi iinit? Eh, mainit tong baga sa likod ko. Alisin mo na nga ako dito. Tara na nga. Halika. Uy, inin na ba yan? O pagkainin, kumain na tayo. Good morning, Alma. Oh. Yes, kamusta si Bunjoy? Maayos naman siya. Alihan mo kung may kailangan po kayo, ha? Huwag po kayong mahiya. Meron pa naman po akong naipon eh. Galing nun sila panalunan ko ng pageant. May tira pa naman po. Kumpanya, maraming salamat. Kaya pa naman. Nay, sigurado ka ba talagang ayos lang sa'yo maiwan bukas? Hindi ko naman pwedeng iwanan si Bunjoy. Tsaka balita ko si Kapitana sasama daw sa Baguio. Kahit hindi naman nagtitinda ng ukay. Ay, nako, alam mo naman yan, Nay. Si Kapitana, ba't may kaperahan nandun sa... Kapisado mo yan si Kapitana, ha? Bantayin mong mabuti. Mamaya kung anong gawin kinaban eh. Mabuti nang nandun ka para hindi siya makapalala. Sige, Nay. Basta pag may kailangan ka, may sabi ka agad para puntahan kita, ha? Oo, ito-text kita agad. Sabi mo yan, ha? Oo. Kita. Sigurado ka na yan? Sige. Oh, anong problema? Ano ba yon? Ha? Ha? Ano, Nay? Parang wala lang naman. Parang may nakatingin lang ho kanina. Pero alam mo, baka ex ko lang yan, Nay. Baka ex ko lang. Gwapo eh. Ito talaga. Halika na tayo, bantay kay Bunjoy. Tigil-tigilan mo na nga yan. Sige, bibili rin ako ng gamot, ha? Sige po. Una Okay na. na. Yes, ha? Tulungan mo na nga ako. Ingat, Nay. Oo. Ingat, ano. Walang kasal. Bye. Ready ka na. Ay, nako. Ay, Uy, magsisiga ka dito, Kuya Bobet. Sige, sa iba na lang ako magsasampay, ha? ay hindi. Bawal lang magsiga dito sa atin. Iniipon ko lang to para hindi nakakalat. Ah, talaga. Ganon din sa Maynila, eh, bawal magsiga ng mga basura. So, pwede na ako magsampay. Pwede na. Bobet, ako na dyan. Baka sabihin ni tatay, wala akong pakialam sa ari-arian niya. Ay! Teka lang muna. Ate, kala ko bawal magsiga dito. Bakit sinunog mo naman? Bakit kasi magsasampay ka? Oo. Ay nako, ako pa ba ang mag-a-adjust sa ari-arian namin? Ay, hindi naman ho sa ganun. Nagtanong ho kasi ako kay Kuya Bobet. Sabi niya bawal ho magsunog dito. Kaya dito ako nagsampay. Sana kung nalaman ko na magsisiga pala kayo, di sana sa iba na lang pala ako. Hindi ako para magpaalam sa'yo. Unang-una, hindi welcome dito si Oka. Lalong-lalo na ikaw, wala kang bilang sa pamilyang ito. Ay, hindi ko ho alam kung anong problema niyo kay Oka. Lalo sa akin. O sige, para hindi na lang pahabain tong storyang to. Sige, aalis na lang ho ako, Ate Glenda. Alam mo, dapat tuluyan na kayong umuwi ni Oka. Talaga? Walang iya ka! Aray! Ano? Aray ko, ah! Aray ko!
Lord, sinabi ko, iiwanan ko sa Maynila ang pagiging basagulera ko, pero hanggang dito ba naman sa probinsya may demonyo kagaya mo? Hindi ka talaga titigil, ha? Hindi ka titigil. Ano? Hindi ka titigil. Ano? Ha? Hindi ka titigil! Sabi ko, aray ko! Kanina ka pang matanda. Ito sa'yo! Matanda? Anong matanda? Wala kang galang! Walang yaka! Wala talaga akong galang, lalo sa bastos na kagaya mo, ha? Talaga ba, ha? Ang pagkakaalam ko, kayo ang hindi welcome dito ng kapatid mong matapobre! Ha? Pinapasamaan niyo yung loob ng tatay niyo, alam niyo na may sakit! Eh, tinitira niyo pa rin na tinitira! Ayop na! Hindi mo alam kung ano kaya kong gawin sa'yo! Hoy! Makinig ka sa akin! Hindi ako natatakot sa'yo! Ha? Ang dami nang bumangga sa akin! Sarili kong asawa, pinakulong ko eh! Tanga! Ano sabi mo? Yung asawa mo, pinakulong mo? Ha? Ano? Ay! Pinakulong mo ang asawa mo? Anong asawa? Anong asawa? Anong asawa? Bingi ka? Ang sinabi ko, nakakasawa na yung mga ganyang ugali ng tao. Dapat sa inyo, pinapakulong. Bingi! Narinig ko yun! Sinabi mo, pinakulong mo ang asawa mo! Bingi ka! Ha? Ikaw yung bingi. Ito, bakit natin? Ayop ka! Dapat sa'yo, ganyan! Tanda, kanina ka talaga. Bubugbugin ka. Ate! Ayan! Tama na, Glenda! Yan, yung anak niyo ho, yung sawayin niyo, inaano ako, hindi ko naman... Ikaw una na naman, di ba? Hoy, ikaw yun! Bingi ka pa, bingi yun! Yung anong niya, kati-at. Pasok mo na sa loob ang asawa mo. Ano, Tay? Sila na naman ang kakampihan nyo? Oo nga, Tay! Tay, anak mo rin ako! Ayaw mo makinig sa akin! Ayaw mo makinig yung dalawa na yan! Mabait lang yan pag nakaharap kayo, pero pag nakatalikod kayo, lumalabas sa tunay na kulay nila! Mga demonyo yan! Ay, sinungaling ka! Tay! 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 Oh, sir. Halika na, malapit na dumating yung bus. Kasama natin si Vice at saka yung mga inimbita natin sa convention. Hindi na dito lang ako sa van. Anong ibig mong sabihin dito ka lang? Hindi ka sasabay sa amin? Hindi ako makikipagsiksikan pa doon. Buti sana kung hindi mga dugyot at mababaho yung mga tao doon. Huwag ka magsalita ng ganyan. Wala ka ba talagang puso, Sasha? Hindi na nga, dito na lang ako sa van. Magkita lang tayo sa venue. Vice, let's go. Huwag kayong mag-alala. Mapapagkatiwalaan niyo ako. Rebecca Cheng? Matagal ka ng parte ng Golden Scorpion. Paano naman kami maniniwala sa'yo? Why? Pareho tayo ng gusto, di ba? Para pabaksakin si Edgardo Magallanes. Bakit ka naman namin paniniwalaan? Sa tagal ng panahon pinagsamahan nyo, ngayon ka babaliktad. Naway? Ayoko na nasunod na sunod. Wala na akong tiyaga sa mga tira-tirang binibigay niya sa akin. At pwede ko namang kunin na lahat ng ari-ariyan niya. May plano ako eh. Anyway, pareho naman tayo ng objective. Pabaksakin si Edgardo Magallanes, hindi ba? Bakit di tayo magtulungan? Gusto ko yung takbo ng utak mo. Sabihin mo lang, anong klaseng tulong ang kailangan mo galing sa sindikato namin?
Nakakabang na sila utang. Tatambangan ng mga bata natin ng mga convoy ni Mayor. Tayo naman nagkilos dito sa bus. Opo! Opo! Walang kikilos! Walang kikilos! Aling Alma! Aling Alma! Yung bus po na sinasakyan ni Kuya Elias na hostage! Ano? Parang awa mo na. Kailangan mo ang pakawalan dito kundi mamatay silang lahat. Kailangan ko may gawin. Kailangan ko silang iligtas. Nakikiusap ako sa'yo, bata. Pakawalan mo ako. Mukhang tama yung informasyon sa atin, Senator William. Mukhang may tinatapos na kontrata to si Edgardo bago bumalik ng Maynila. Anya, tapusin mo na yan. Dito na ililibing mo si Edgar.